Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi everyone! Good morning po dito sa Pilipinas. Madaling araw po sa atin sa Middle East. So, tulog pa sa atin sa Middle East, mga ka-business, mga papi. So, welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. So, magbibigay lang ako ng sarili kong opinion at sarili kong reaction. So, bago natin umpisahan yan, baka sakali hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking munting bahay, pakipindot na po ng button subscribe yan at ng notification bell para updated kayo lahat sa aking mga nire-reaction ng video at nagbibigay ng sarili kong opinion at kayo na rin mga viewers na sarili ninyong opinion din na ibinibigay ninyo. Diba? So, bago natin umpisahan yan, baka sakali din kayo hindi pa nakapag-subscribe sa ating mag-amang Ka-Business pa official at Papa Dins TV at isalin na rin natin i-subscribe ang kanilang pangalawang channel, ang Ka-Business Family. So, eto nga ang aking sariling opinion o reaction. Dito nga sa ating the famous Kuya Bong, excuse me po. Ano ba itong pinagwawalwal ni Kuya Bong? Saan ba niya ito hinuhugot? Sa ano ba itong dahilan? Maraming nagsasabi, ito nga daw talaga ang pangungugali ni Kuya Bong, ang hindi na niya maalis sa kanyang sarili. Well, mga ka-business, mga kapapi, no, magbigay lang tayo ng sarili nating opinion, sarili nating reaction. Dito sa pangyayari kay Kuya Bong, bakit nga ba, 'di ba? Nakilala natin naman si Kuya Bong na nakilala ni Ka-Business dito bilang isang mangangalakal. In short, mangangalakal na mamasura. So, ni-transform ito ni Ka-Business bilang isang Kuya Bong, 'di ba? Na binigyan ng magandang buhay, binigyan lahat-lahat ibinigay para nga lang mapabago ito. And then after that, nag-transform na naman ulit bilang isang basurero na naman, nangangalakal, nagbebenta ng mga kung ano-ano, gumagamit ng bawal na gamot, at nag-iinom na naman uli. Ano ba, saan niya ba ito kinuha ang hugot na ito? Sa ano bang ang dahilan? Maraming nagsasabi, may nagsasabi dahil frustrated siya sa isang babae. So, well, alam naman natin kung sino yung babae na nagsinungaling sa kanya. So, in that case, ganon nga naman siguro talaga. Mayroon ding punto yung ibang nagko-comment na nang dahil din sa babae ang pagkawalwal ni Kuya Bong ngayon, 'di ba? So of course, no, each and everyone sa atin, pababae man, palalaki man, ay kailangan nating katuwang sa buhay, no? So in that case, maaari yun nga ang dahilan ng kanyang pagwawalwal ngayon dahil nga hindi natupad ang kanyang pangarap na mag-asawa na itong July. So, alam naman po natin ang pinangako ng kanyang ex-girlfriend na tutudahin na natin itong si Clarisang nagmamaganda. O yun na nga mga ka-business, mga kapapi, ano. At ito nga yung nangyari. Gano'n na nga yung nangyari sa kanya, no? Siguro nang dahil lang din sa isang babae, nagwawalwal siya sa ngayon, di ba? Nakita naman natin sa lahat ng mga vlog ni Ka-Business ay namomroblema itong si Ka-Business, ay nagkakasakit na rin itong si Ka-Business sa kakaproblema dito kay Bong na hindi talaga magbabago. Lahat ng kanyang pagmamayari, pati damit, ibinenta. Lahat wala nang tinira. Yun na lang ang tinira niya sa sarili niya. Yun na lang talaga ang tinira niya sa sarili niya. Yung isang damit sa sarili niya na paulit-ulit na lang. So, ano ba? Paano ba siya mababago na siya mismo sa sarili niya ayaw niyang baguhin? Ilagay na natin, no, na isipin na natin, yun nga ang pinagbabago niya dahil nga dito sa babaeng na pinapangarap niyang mapangasawa. Siguro naman kung talagang may isip kang tao, 'di ba?
instead na disappear ka, disappointed ka o na broken hearted ka sa isang babae, karamihan kasi doon nila hinuhugot yung sarili nila, baguhin o ipakita doon sa isang babae na hindi lang ikaw ang babae. Pero sa case kasi ni Bong, dahil alam niyang na yun na talaga ay para sa kanya, kumbaga doon na siya nakapokus. Ang focus kasi ni Bong ay dito na lang kay Clarissa noon, hindi ba? Bakit pa natin idaan natin na parang isikot-sikutin ba, ipaano pa natin sa viewers na kung sino man. Talaga naman siya ay kumbaga na heartbroken talaga siya dito kay Clarissa, hindi ba? Sa pagpanggap at pagsisinungaling nitong si Clarissa, yan ang hinantong ni Kuya Bong. Pero wala naman sinong masisisi dyan, di ba? Kasi siya mismo naman sa sarili niya, ayaw niyang magbago. Inuulit-ulit niya, binabalik-balikan niya kung ano siya dati, di ba? Na inahon na siya sa kahirapan, inahon na siya sa isang taong grasa, transform ng mabuti, binigyan ng magandang buhay, pero siya ang bumalik doon sa dati niya. Kumbaga, itong si Kuya Bong, na parang kulang siya sa pansin, hindi ba? Ngayon, kung papansinin mo naman, mas lalo siyang magre-rebelde. So, sa inyo mga kabisnes, mga kapapi, ano kaya ang bigay ninyong opinion? Kasi karamihan sa atin, iparehab o ipakulong o gawin na lang something para siya ay magbago. Iparehab daw ng for how many years? 10 years or something. Ang tagal naman po, joke lang po ang 10 years. Kahit 1 year or 2 years ay siguro kung iisipin pa rin niya kung ano yung nangyari sa kanya, hindi pa rin siya magbabago. Iisipin pa rin niya kung ano yung nangyari at panloloko sa kanya na hindi natuloy-tuloy ang kanilang kasal. Hindi pa rin siya magbabago, hindi ba? So, ang tanong natin, babae ba talaga ang makakapagbago kay Kuya Bong? Babae ba talaga din ang dahilan ng kanyang pagwawalwal ngayon? Kung babae man ang dahilan ng kanyang pagbabago, magbago siya para makahanap siya ng babaeng magmamahal sa kanya. Sa ganyang sitwasyon niya ngayon, wala tayo sigurong 0% na may magkakagusto sa kanya pag ganyan yung yung kalagayan niya, di ba? Unless mayroon talagang taong nakakakilala na naging heartbroken siya, na i-heal ang pagka-heartbroken niya dahil nga sa nangyari sa kanya, hindi ba? So mga kabisnes, mga kapapi, marami tayo, ang dami ng vlog ni kabisnes, yung hinanap siya, nagpakita siya, nakita siya, nangako na lang naman siya, uuwi na siya doon kila kabisnes, pero hindi pa rin niya ginagawa. Ngayon, ano na ang kinahinatnan ni Kuya Bong? Ano na ang mangyayari sa kanyang buhay? Kumbaga, sa kanya, sa pagwawalwal niya ngayon, wala na siyang pakialam whether anong mang-happen sa kanya, whether saan ang hantungan niya, wala na siyang pakialam. Kasi yun na yung nasa isip niya, yung pagre-rebelde niya sa isang babae na nangako sa kanya na hindi itinupad. So, mga kabisnes, mga kapapi, hindi doktor, hindi kung sino man ang makakapagbago kay Bong. Kahit i-rehab pa siya, mismo sarili niya ang makapagbago sa kanya. Mga kabisnes, mga kapapi, napaka-imposible. Hindi niya naisip yun. Napaka-imposible na hindi siya intakto. Intakto siya. Bakit siya nasasaktan? Bakit siya nagre-rebelde ngayon ng dahil sa babae? Kung hindi siya matino ang pangingisip niya, di ba? Wala naman sigurong siraulo na magkaganyan na alam niya na in love siya sa isang babae na hindi tinupad. Ibig sabihin lang talaga, kompleto si Bong. May isip siya. Ayaw lang niyang magbago. Ayaw lang niyang baguhin yung sarili niya. Ang ipapakita niya ngayon sa pagwawalwal niya dyan sa ex-girlfriend niyang si Clarissa, mas lalo siyang pagtatawanan. Dahil ang sasabihin nitong ex-girlfriend niya, ayan ang napala mo kasi hindi ka sumunod sa gusto ko. Na alam naman natin ito namang si babae ay gagamitin lamang siya bilang sa pagbablog niya nitong si babae na. So anong magagawa natin? Ano rin ang magagawa ni kabisnes kung sadyang mismo si Bong ayaw magbago sa sarili niya, hindi ba? Hindi naman siguro natin masasabi na
ay mabago ko in a minute lang. Kumbaga ima-magic, ano yun, may magic si ka-business para mabago niya agad si Bong? Hindi, di ba? Mismo si Bong ang magbabago sa sarili niya. Okay, yung mga institution na sasabihin natin, ipakulong siya, natatakutin siya, or iparehab siya para tumino siya. Pagkalabas niya sa rehab niyan, babalik at babalik siya kung ano yung ginagawa niyang pagwawalwal kasi nga prostrated siya. So in a way na ang kanyang pagka-prostrated ay ginawa niya sarili niya ang ano yun, parang sarili niya yung kanyang kinastigo, baga yung baga bang kinastigo niya yung mismo sarili niya. So anong magagawa ni ka-business kung siya mismo ay hindi niya tinutulungan yung sarili niya? Kaya mga ka-business, mga kapapi, sa aking opinion lang yon, opinion ko lang bilang isang reaktor, ang nakikita natin dito kay Kuya Bong, hindi mismo sino pang tampulano, kung sino pang doktor o saan man institute siya ipapasok para magbagong buhay siya. Mismo sarili niya, mismo ang gamot nandyan sa kanya, sarili niya mismo ang makapagbago sa kanya. Hindi ibang tao, hindi ang babae, kung hindi mismo sarili niya. Kung ang isang tao kasi, mga ka-business, mga kapapi, kung gusto mong baguhin yung sarili mo, ikaw mismo magbago sa sarili mo. Hindi ibang tao, hindi yung babae minahal mo, hindi ikaw mismo. So dito kay Kuya Bong, wala tayong, ako no say, no comments ako sa pangungugali niya kasi in the first place, mga ka-business, mga kapapi, nakita natin, inahon siya ni ka-business dito sa bilang isang taong grasa para magbagong buhay. Nabago ni ka-business yung buhay niya. Bumalik pa rin siya sa dati. So it means ayaw niya magbago sa sarili. Ayaw niyang baguhin yung sarili niya. Hindi yun dahil kinasanayan na niya. Hindi. Dahil may ugali siya, ayaw magbago. Hindi yun sasabihin natin magko-comments yung mga viewers. Sa mga viewers na nagagalit na kay Bong, ang sinasabi nila ay ugali na talaga niya yan na dyan nakatira sa lansangan. Hindi po, mga ka-business, mga kapapi. Ayaw lang talaga ni Bong baguhin niya ang sarili niya. Kasi tayo mismo, kung alam natin na hindi yung pwede, kung alam natin bawal yun, bakit natin gawin? Pero siya, pinupursige niya ang bawal. Kasi ayaw nga niya magbago. Hindi ba? Ang nasa isip kasi niya, wala namang halaga yung buhay niya, wala namang sinong nagmamahal sa kanya. Bakit pa? Yun kasi ang pananaw ni Kuya Bong sa sarili niya. Yun kasi ang pananaw niya sa kanyang pangingisip. So, ang kailangan sa kanya, yung may nagko-comment na kailangan mayroon kung sumusubaybay sa kanyang araw-araw. Doon naman kaila ka-business, mga kapapi, mga ka-business, alam naman natin yan, sinusubaybayan ni ka-business yan, kahit nga ngayon, kaya nga yan hinahanap, di ba? Dahil nga sinusubaybayan ni ka-business yung buhay ni Bong, na ayaw nga ni ka-business mapatiwarak siya ulit. Pero dahil sa katigasan ng ulo niya, ayaw niyang magbago, hayan siya ngayon ulit. Mismo siya ayaw niya magbago sa sarili niya Kaya anong magagawa? Walang magagawa sila ka-business. Kasi kahit ano pa ang sasabihin, kasi ang pangungugali kasi ni Kuya Bong ay kung kaharap niya si ka-business, magsasalita si ka-business, Bong, magbago ka na, huwag mong gawin yan. Opo, kuya. Mag-opo siya pero hindi niya yung gagawin. Yun ang pagkakamali ni Bong doon. So, ipalagay na natin. May nahanap sila ka-business na babae para ipakasal sa kanya. Ang tanong, magbabago ba si Bong? Diba? Ngayon nga mismo hindi pa rin siya nagbabago. Mas lalo niyang ginawang malala ang kanyang pagwawalwal. Kaya natin nasabi, mga ka-business, mga kapapi, pagwawalwal. In short, nagwawalwal talaga siya sa sarili niya. Who cares?
Excuse me po. Who cares, di ba? Wala siyang pakialam. Mismo siya sa sarili niya, wala siyang pakialam. Kung makulong man siya, may mangyari sa kanya, wala na. Kumbaga, ang iniisip na lang ni Bong, kung ano ang mangyari sa kanya, yun na yun. Yun ang pangingisip niya eh. Kumbaga, hindi na niya iniisip na may buhay pa. Hindi niya na iniisip may in the future. Pang iniisip niya kung ano siya ngayon, yun na yun. Yung kasi ang pangingisip niya, di ba? Kasi tingnan naman ninyo ang paghahanap ng kagwang, ang pagmamahal ni Mr. and Mrs. Ka-Business. Nandun pa rin ipinapadama kay Kuya Bong. Mismo si Kuya Bong ayaw niya i-adapt sa sarili niya kung ano yung binibigay ng Family Ka-Business sa kanya. Yun po ang mali doon. Hindi niya ina-adapt o hindi niya ina-accept ang pagbabago sa sarili niya. Yun ang in short, hindi niya ina-accept kung ano ang dapat para sa kanya. Ang nasa isip kasi niya, kumbaga, ipinapakita niya dito sa babaeng nagmahal sa kanya, minahal niya. Sorry po, hindi naman nagmahal sa kanya si Clarissa, di ba? Si Bong lang naman ang nagmahal kay Clarissa. Hindi ba? Kung baga pinapakita ngayon ni Bong at sinasabi rin nitong mga pamilya ni Clarissa, wala silang pakialam ngayon kay Bong. After all, na ginamit nila si Bong, hindi ba? Nakakaasar lang kasi natutuwa pa sila sa vlog nila. Tawa ng tawa pa itong si Clarissa na nagmamaganda na wala namang ganda, di ba? Na nagkaganyan si Bong, hindi ba? Kung tutuusin naman, ang laki naman ng tulong ni Bong dyan sa YouTube channel niya at ang Ka-Business. Diba? Kung hindi naman siya nakilala dyan kay Ka-Business, wala rin naman siya. Nga rin naman siya. Diba? So, sa bagay, wala naman tayong sinisisi. Hindi naman natin sinisisi si nagmamagandang Clarissa sa nangyari kay Bong. Kasi ginisto ni Bong ang kanyang buhay ngayon. Ang atin lang naman sana ay tumulong din siya para mabago si Bong, no? Kahit hindi na niya pakasalan si Bong, tumulong. Okay, nakita na natin na itulungan na naman niya nagbago kung yung nandoon sa kanya si Bong. Pero hindi naman yun din naman yung inadapt niya si Bong doon na para pakasalan niya. Ginamit lang naman din na niya doon sa kanyang pagbablog para mayroon siyang views. 'Di ba? Sinabi na natin na tulungan niya rin ng kaunti si Bong, pero mas lalong lumala si Bong ngayon sa ginawa niya, hindi ba? So, mga Ka-Business, mga kapapi, dito po sa aking reaction ko lang po ito, sa aking opinion lang to. Heartbroken si Bong, hindi siya maka-move on, ayaw niyang i-adapt ang kanyang pagbabago, ayaw niyang i-accept ang mga payo sa kanya ng Ka-Business family. Nasa sa kanya ang problema, hindi kay Ka-Business, hindi kung sino man. Nasa kay Kuya Bong ang problema, hindi nasa kay Ka-Business family ang problema. Nasa kay Kuya Bong ang problema dahil ayaw niyang baguhin yung sarili niya. Gusto niya yung ganyan siya. Halimbawa, mga Ka-Business, mga papi, sa ngayon may pera pa, sa ngayon mayroon pa siyang maibebenta. How about kung wala na siyang maibebenta, di magnakaw na siya? So, anong kalabasan ni Kuya Bong? Kulungan. Natural naman yung ninakawan niya ay hindi siya ipapakulong, hindi ba? So, kaya nga hanggang ngayon ay naghahanap sila Ka-Business ng pamaraan kung ano ang gawin kay Bong para siya ay matulungan. Hindi ba, mga Ka-Business o mga kapapi? Nandyan pa rin ang Ka-Business family nagmamahal kay Kuya Bong. Ayaw lang niya yon i-adapt sa sarili niya na may pamilyang nagmamahal sa kanya. Yun po, mga Ka-Business, mga kapapi. Well, hanggang dito na lang po ang aking reaction video. Sana po nagustuhan ninyo. If you like my videos, please subscribe, likes, and comments, and share ng aking mga reaction video. So, bago natin tapusin, ako po
Nagpapasalamat sa lahat ng mga aking mga bagong subscriber at laging nagbi-views ng aking mga videos. So please, don't forget to subscribe Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family at ang 6 na kagwang po, wag natin kalimutan i-subscribe at ang mga best friend ni Ka-Business, sina Kahimas TV, Wakiwak TV at ang isang long best friend ni Papa Din, si Papa Sundot TV at ang mga magigiting na reactor na kasamahan ko, sina Taong Gala, Anime Reactors TV, Ma'am Please Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay, Analisa Reality Vlog at MK Inday Okray TV at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog, nagsasabi may Allah bless us all. Maraming salamat at birabanat mga ka-business hanggang sa muli. Bye-bye po!